Mga kapatid, so tayo po'y dadako na sa ating salita ng ating Panginoon. So, the challenging part ng ating pong worship service. And supposedly po ang ating topic is about dun sa ating sinisiris po ngayong November about sa isang ebanghelista. Pero gusto ko pong i-pause muna po, at tayo po ay pumunta sa aklat po ng Job. So, buksan po natin sa Job 14. Sige po, sa aklat po ng Job. So, ito po ay sa Old Testament. Bago po ang Psalms. So, ito po ay ang Book of Job. Chapter 14. Job chapter 14, verses 1 to 6. Sa aklat po ng Job, Kabanata 14, talata 1 hanggang 6. Sige po, kung nakita na po natin, tayo po ay magsitayo. At akin pong babasahin at tayo po ay mananalangin pagkatapos ng pagbasa. Job 14 verse 1, Man who is born of a woman is few of days and full of trouble. He comes out like a flower and withers. He flees like a shadow and continues not. And do you open your eyes on such a one and bring me into judgment with you? Who can bring a clean thing out of an unclean? There is not one. Since his days are determined, and the number of his months is with you, and you have appointed his limits that he cannot pass, look away from him and leave him alone, that he may enjoy like a hired hand his day. Purihin po ang ating Panginoon, tayo manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat. Sa umagang ito, sa pamamagitan po ng iyong salita, ay patuloy ko kaming inyo pong pagpapalain. Unang-una sa amin pong espiritual, kung paano po namin tingnan ang buhay na ito na meron po kami. Kung paano po kami maging consistent sa amin pong paglilingkod sa iyo, sa amin pong pagtitiwala sa iyo, sa gitna po ng katotohanan ng ang buhay sa mundong ito ay hindi permanente. Kaya Ama, humihingi po kami ng patuloy na direction and illumination ng Santong Espiritu sa amin pong mga puso, isipan, patuloy po naming ipamuhay kung ano pong ituturo po ninyo sa amin. At ang tagapagsalita na inyo pong gagamitin, Ama, ay inyo po lamang gamiting tagapagsalita. Instrumento ng inyo pong kapahayagan at ang lawalhati at karangalan po ay sa iyo lamang. Salamat pong muli, pinupuri ka namin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Makakaupo na po tayong lahat, mga kapatid. So, kaninang umaga pa lamang, ay alam na po natin that meron pong nangyari sa ating bayan kahapon. I am not sure kung anong oras po nangyari. May nagsasabing 1:30 or 2:00 or 2:30 ng umaga. At isang sunog nga po ang nangyari dito sa ating bayan. At 6 po ang namatay. So, bagamat ito po ay bihirang mangyari sa lugar natin, pero ito po ay isang napakalungkot at nakapanlulumong pangyayari. Nangyari ang trahedyang ito habang ang lahat po ay nasa kahimbingan ng tulog. At ang mga edad din po ng mga nasawi ay mas lalong nakakalungkot. Sapagkat 5 po sa 6 na mga namatay ay mga kabataan. May edad po na 21, may edad po na 18, may edad po na 16, may edad po na 10 taon, may edad po na 9 na taon. At ang pinakamatanda po ay nasa edad 69. At meron din pong 2 nasugatan. So talagang ito po ay isang nakakalungkot na pangyayari. Lalo't ilan po sa atin ay kilala po ang ilan po sa mga namatay. Tunay po na ang trahedyang ito ay nakakadurog sa atin pong mga puso. At tunay na ipinapakita rin ng pangyayaring ito na ang buhay ng tao ay madalian lamang. Ang buhay po ng tao ay hindi po permanente. Kung kaya't ito pong magiginig po nating mensahe ngayong pong umaga ay ipinapaalala po sa atin na ang buhay na ito ay mas magiging makabuluhan kung kilala ho natin kung sino ho ang Diyos na ating pinaglilingkuran.
kung tunay nating nakikilala ang Diyos na lumikha sa atin, kung tunay nating nakikilala ang ating Panginoon na binabanggit natin sa ating mga dasal, kung tunay nating nakikilala ang Diyos na nagbigay sa atin ng buhay at nagpapala ng kalakasan sa atin sa bawat araw. Ito po ang atin pong mensahe ngayon pong umaga. Kaya ang atin pong pamagat, sabi po dito, is here today, gone tomorrow. So, it is certain that we are here today. So ito po ang tiyak sa mga oras na ito, tumatakbo ang oras at tayo po'y narito pa sa biyaya po ng Panginoon. But tomorrow, we are not sure. Bukas, hindi po natin sigurado. Ang susunod na araw, ang susunod na 2 linggo, ang susunod na buwan, ang susunod na taon, ay hindi po natin sigurado. Truly, that life is short and uncertain. So ito po ang ating proposition, mga kapatid, sa ating message. Ano po? Again, life is short and uncertain. No matter how old you are, so gano'n na tayo katagal na nabubuhay sa mundo, somehow, sinasabi natin, pinapatotoo natin na, ay, salamat sa Diyos kasi umabot ako sa ganitong edad. Yan. So, hindi naman po masama dahil ina-attribute po natin sa Diyos yung haba ng ating itinagal sa mundo. Pero, kung pinagpapasalamat lamang natin sa Diyos is doon lamang sa aspetong pisikal at hindi natin tinitingnan ang ibang bahagi ng pagpapala ng Panginoon sa atin, so medyo kailangan po nating pakatingnan sa ating sarili kung ano ba talaga ang katotohanan sa likod ng buhay natin. So there's a reason behind our life or our existence. Sa buhay natin. Kung bakit hanggang ngayon, tumitibok pa rin ang ating mga puso, kung bakit hanggang ngayon, nagfa-function pa rin ang ating baga, ang ating bato, ang ating atay, ang ating utak, ang ating mga kalamnan, ang ating mga nerves, ang ating digestive system, ang ating balat. Bakit nagfa-function pa rin ang lahat ng yan? Biyaya po ito ng Panginoon sa atin. So, bagamat naramdaman na natin, na-experience na po natin sa buhay natin na tayo ay dapuan ng isang karamdaman at tayo po ay binigyan ng kagalingan ng Panginoon, may dahilan pa rin ang Diyos. May purpose pa rin ng Panginoon kung kaya't ikaw ay pinagaling ng Panginoon. Di ba? At maaaring sa pamamagitan din ng karamdaman, ito ang paraan ng Panginoon upang ikaw ay bumalik na sa Kanya. Di ba? So ito po yung ating pagbubulay-bulayan po sa umagang ito, mga kapatid. So the truth behind the brevity of life. Ang katotohanan sa likod ng iksi o panandalian o pagiging panandalian ng buhay ng tao. So our purpose or objective is to receive to ourselves and learn that we continue to exist by the grace of God and will expire anytime. So hindi natin tiyak kung hanggang kailan po tayo dito sa lupa. But one thing is sure, may Diyos na nagbigay sa akin ng buhay at may Diyos din na naghayag sa akin kung ano ang naghihintay sa aking hinaharap. Okay? So yun po yung ating objective. So paano po natin magiging maliwanag sa atin yung perspective na hinihintay po natin ang hinaharap ng hindi katulad ng isang taong walang katiyakan sa kanyang hinaharap. Bagamat siya'y tiyak na buhay, nagpapasalamat siya na siya'y buhay, pero hindi siya tiyak doon sa darating. Di po ba? Unlike po sa atin, by the grace of God, nandun na yung ating katiyakan. Pero hindi natin alam, baka meron pa pong iba sa atin hanggang ngayon, hindi pa rin natin tiyak. Hindi pa rin natin sigurado ano ang naghihintay sa atin sa darating. So, what is to come? Okay? And, mga kapatid, yamang tayo po ay nabubuhay sa mga oras na ito, papaano natin tinitingnan ang darating? Papaano natin tinitingnan ang susunod na araw sa ating mga buhay bilang isang niligtas ng ating Panginoon? So, how do you spend your life as God's creature and now as the one saved by God?
Paano natin tinitreasure ang buhay na ito, hindi lamang bilang nilikha ng Diyos, kundi bilang iniligtas ng Diyos. We always testify that our salvation is of the Lord, it's from the Lord, through our Lord Jesus Christ. Yet, ang buhay ba natin ay parallel sa ating sinasabi? Kapantay ba o kahalintulad ba ng ating patotoo ang ating pamumuhay na tayo po ay may pag-asa sa Panginoon? And how should we look on the remainder of our time here on earth? So, paano natin dapat tingnan ang nalalabing panahon natin at nalalabing sandali po natin sa mundo? Kaya dito po sa Aklat ng Job, so actually ito pong part na ito ng Aklat ng Job ay tinatawag po nating discourses. So magsasalita yung kanyang kaibigan, na kaya ka naghihirap, kaya ka nagdurusa, kasi pinagurusahan ka ng Diyos. So yun po yung takbo kasi ng Book of Job. Kung binasa po natin ang Book of Job, so may discourse from his friends, and sasagot siya. So dito po sa 14, so ito po ay sagot ni Job. Doon sa sinasabi ng kanyang kaibigan na kaya siya naghihirap, kaya siya namatayan, kaya siya nawala ng hanap buhay, kaya siya dinapuan ng malubhang karamdaman, at kaya siya nagkaroon ng asawang gusto niyang sumpainan niya ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran, ay dahil pinarurusahan siya ng Diyos. At ang sabi ni Job, ang tao, in verse 1, who is born of a woman is few of days and full of trouble. He knew that his life is only for a moment. Alam po ni Job na ang buhay niya ay hindi permanente. Because, kung atin pong titingnan po sa unang bahagi ng aklat po ng Job, mga kapatid, ano po ang pakakilala po o pakilala po ng sulat kay Job? He was a righteous man. So it doesn't mean that siya'y perfectong tao. It doesn't mean na siya'y hindi nagkakasala. But it means na meron siyang tamang pagkakilala sa Diyos. He had the right view of God. Okay? Siya'y may pananampalataya sa Panginoon. He was called the righteous man. And bukod po doon, siya po ay mayaman. Si Job po ay mayaman. Marami siyang alaga. Marami siyang negosyo. May mga anak siya. Okay? So, which is ideal sa isang tao. Para masabi niya talaga siya'y pinagpapala. But, dumating sa isang iglap ang isang malaking pagsubok sa kanya. Hindi ho basta malaki. Napakalaking pagsubok sa kanya. Halos wala nang natira sa kanya malibang sa ho mismo. Sabi nga, ang kanyang sarili. At meron pa siyang malubhang karamdaman. So nawala ang kanyang ari-arian, nawala ang kanyang mga anak, namatay dahil bumagsak po ang kanilang tahanan. Tapos nagkaroon pa siya ng isang karamdaman at hindi lang basta isa, marami po actually. Marami po siyang sakit. Kaya kung tayo po nagreklamo sa mga oras na ito, ang sakit ng aking likod. Ang sakit ng aking ulo. Ang sakit ng aking tiyan. Pwedeng sabihin natin, hindi lang sakit ng tiyan, may sakit pa sa bulsa. So, remember Job. Okay? Alalahanin po natin si Job. More than 10 ang sakit. Ni Job. Hindi lang isa o dalawa. Mahigit 10. Yet, he trusted God. Siya'y nagtiwala sa Panginoon. So, isa sa mga statements na nagpapakita ng kanyang pagtitiwala sa Diyos is kung paano niya tingnan yung tinatawag po na brevity of life. That's why he said in the text, man who is born of a woman is few of days and full of trouble. So, sa text po namang na ito mga kapatid, meron na po tayong 2 punto. So, 2 points. At meron pa tayong isang point, so wala po dito sa text na ito, but regarding pa rin doon sa ating topic about the brevity of life. So first, in verse 1, makikita po natin the cause. So what is the cause of the brevity of life? So bakit ba maiksi ang buhay ng tao?
bakit baga sa Genesis? 'Di ba? Pag binasa po natin ang genealogy, si Adan ay namatay sa edad na 930. Si Noah namatay sa edad na 950. Si Metusela namatay sa edad na 969. Di po ba? Which is too impossible sa panahon natin ngayon. Mapalad na kung may mga umabot pa ng 100. Ano ho? Si ano yun? Si Enrile. Ano ho? Kung kalooban ng Panginoon, next year. Ano po? Or sa ibang bansa, sa Japan, actually, ang Japan po yata ang may pinakamaraming centenarians. Ano po? Japan. So, bihira. Bihira pa rin maituturing na meron pong umidad ng ganong kahaba. Ano? So, 110, 115, 120. So, talagang very rare na tayong makakabalita na may ganitong tao na buhay pa. Pero, bakit nga ba ganon? Ano ho? As compared po sa Old Testament, sa panahon po ni Adan, ay sobrang haba. Kaya siguro yung 8th generation, 9th generation, abot pa nila. Ano? So, hindi natin alam. So, 10th generation, hindi natin alam. Ngayon kasi parang 3rd and 4th na lang, usually, ang inaabot. So, pag ang, let's say, lola o lolo ay nasa edad 70, 80, so ang kanyang inaabot po is yung kanyang apo sa tuhod. So, that is 4th generation, actually. So, pag apo sa talampakan, 5th generation. Hindi ko na alam yung 6th, kung anong tawag. Ano? So, mga kapatid, so what is the cause again? So, ano ba ang rason o dahilan sa iksi ng buhay? Okay? Samahan po ninyo ako sa Genesis chapter 3. Okay. In verse 16, Genesis chapter 3 verse 16. Okay, ang sabi po dito, to the woman he said, I will surely multiply your pain in childbearing. In pain you shall bring forth children. Your desire shall be contrary to your husband, but he shall rule over you. And to Adam he said, because you have listened to the voice of your wife, and have eaten of the tree of which I commanded you, you shall not eat of it. Cursed is the ground because of you. In pain you shall eat of it all the days of your life. Thorns and thistles it shall bring forth for you, and you shall eat the plants of the field. By the sweat of your face you shall eat bread, till you return to the ground, for out of it you were taken, for you are dust, and to dust you shall return. So, ano po ang implikasyon ng sinasabi po dito? So, this is from God. Sinabi po ng Panginoon ang kanyang magiging sumpa, ano po, sa babae, at ang kanyang sumpa sa lalaking sumunod sa kanyang asawa. So, ang sabi dito, sumpain, cursed. Okay? So, cursed, hindi lamang po sa part ng lalaki na para siya'y mabuhay, kailangan niyang magtrabaho at paghirapan ang kanyang ikabubuhay hanggang siya'y mamatay. Kundi sa babae, sabi dito, I will surely multiply your pain in childbearing, and in pain you shall bring forth children. So, kasama din sa pain, nakaakibat po ng childbearing sa part po ng babae is ang pagkamatay ng kanyang anak. Okay? Ang kapaitan ng buhay, kung paano palakihin ang isang bata, kung paano palakihin ang kanyang anak. Hindi lang ang pain ho dito is during the labor, ano? O yung panahon na siya po ay nanganganak. But yung pain ho dito includes yung pagpapalaki sa kanyang anak hanggang yung time or sabi nga yung possibility na siya'y mawalan ng anak. So, ano pong mapapansin po natin mga kapatid? So, the cause of the brevity of life is the curse of sin. So, ang sumpa ng kasalanan, matapos pong magkasala ang tao, matapos pong suwayin ng tao ang Diyos, we know that in Romans chapter 5 verse 12, it says that sin entered the world. Diba? And death spread throughout, for all have sinned, sapagkat ang lahat ay
nagkasala. Yamang lahat po tayo ay galing sa sinapupunan ng ating mga nanay. So ito po ang sumpa kung kaya't ang buhay ng tao ay hindi nakatulad dati. So that is the cause of the brevity of life, the curse of sin. Ang sumpa ng kasalanan. Sa makatuwid, ang kasalanan. Nung pumasok ang kasalanan, nagkaroon din ng epekto ito sa lifespan ng tao. Kaya kung mapapansin po natin, from the genealogy of Adam at doon po sa genealogy ng patriarchs, malaki na po ang difference ng buhay kung hanggang kailan o kung hanggang gaano katagal mabubuhay po ang tao. Kasi after po nung pumasok ang kasalanan, mapapansin po natin, so si Abraham po, if I'm not mistaken, 175. Ano po? Si Abraham. And sa Exodus, mababasa po natin si Moses namatay 120. Sa Joshua, mababasa po natin, Joshua died at the age of 110. So, which is halos malapit na sa atin. Sa panahon po natin ngayon, na ganong edad namamatay ang tao. Pero sabi nga, dito po sa atin, di ba sa Pilipinas, meron tayong tinatawag na life expectancy. Di po ba? So, mas mataas ng bahagya sa babae kumpara sa lalaki. So, wala pong actually data as of now kung ano po yung life expectancy, but ang uli ko pong naalala is late 60s. Late 60s to early 70s. Ang life expectancy dito po sa atin. So ito po ay mas mataas kumpara sa ibang bansa actually. So sa Africa, kung titingnan po natin, ang life expectancy po is more or less 50. Okay? So, ibig sabihin, bibihirang-bihira po sa mga bansang yon na mabuhay ng lampas 50. O lampas 60. Bihirang-bihira. Usually namamatay doon at the age of late 40s or early 50s. Kasi yun yung life expectancy doon. Sa Pilipinas po, so medyo mataas. Late 60s to early 70s. So, mga kapatid, mapapansin po natin that kahit iba-iba, there are varieties of information about the life expectancy sa iba't ibang bansa. But the principle is the same. That the cause kung bakit maiksi ang buhay ng tao, whether sickness or crime, is sin. Di po ba? Yan pa rin ay bunga ng kasalanan. It is sin that caused our lifespan to shrink. Kaya bumaba ang haba ng buhay ng tao. Kaya ngayon, sa ating kamanahunan, so mapapansin po natin that usually namamatay po is dahil po sa sakit. Kung hindi po namatay because of na aksidente, is sakit. So diabetes, cancer, kidney problem. So may umabot po ng 70s, 80s, di ba? Yun yung usual na po sa atin ngayon. And ang isa pang mas nakakagulat, sabi nga, is yun nga pong nangyari kahapon. So, ibig sabihin, talagang ang kamatayan po ay hindi natin masasabi. No matter kung anong haba ng buhay natin, kung meron tayo ngayon, pero ang kamatayan po ay walang edad na pinipili. So, wala pong age requirement para sige, pwede ka nang bumalik sa langit. Okay? So, naalala ko po yung isang illustration ng dati nating kasama, sabi niya, hindi alam ni kamatayan ang ating address. Hindi alam ni kamatayan ang ating address. Okay? Pero, pag dumating na ang kamatayan, so siya'y darating. So, brothers and sisters, the cause of the brevity of life is no other than sin. Okay? But sin. No other than but sin. Okay? So it is sin that caused the entire human race to taste the pain of life's uncertainty. Ang kasalanan ang dahilan kung kaya't ang buong sangkatauhan ay patuloy na nalalasap ang pait at ang sakit ng kawalan ng katiyakan sa buhay. The life's uncertainty, okay, pinapasan po ng ating sangkatauhan.
knowing that your life is but for a short time only, ano ang ginagawa natin ngayon? Knowing that the cause of life's shortness is sin, ano ang ginagawa natin ngayon? Nandun pa rin ba tayo sa kaisipan na ay siguro naman matagal pa ang Panginoong Jesus? Ano? You deceive yourself. Okay? Dinadaya mo ang iyong sarili pag sinabi mong, siguro malayo pang Panginoon, okay naman siguro na medyo maglaylo ako, ano? Na medyo magpahinga muna ako sa gawain, magpahinga muna ako sa pagbabahagi ng gospel. So that is a misconception, okay? And that is a deception. So, yung iksi ng buhay na ipinagkatiwala sa atin, ano ang ginagawa natin? Paano natin ginugugol? Paano natin sinispend? Mga kapatid. So, knowing again that your life is but for a short time only, so what are your pursuits? Ngayon, right now. At ano ang purpose natin? So, for what purpose you're doing with what you're doing right now? Anong layunin mo? Bakit mo ito ginagawa? Bakit ito ang pinagpupursigihan mo? Bagamat alam mo na ang buhay ay hindi sigurado. Bukas. Ang buhay ay hindi permanente. Ang dami mong pangarap. Sabi nga, many plans in our future. Hindi naman ito masama. Pero kung sabi nga, ang planong ito ay taliwas na sa kung paano dapat natin tingnan ang iksi ng buhay, kailangan nating suriin mabuti ang ating sarili. Kailangan nating tumawag sa Panginoon. Amen. So, brothers and sisters, the cause, again, is sin. Kaya kung iisipin natin na, katulad ng binanggit po natin kanina, na ay siguro okay lang naman na medyo magpahinga muna, you're committing sin. Pinapalabas lamang nito na totoo ang salita ng Panginoon. At ito ang magpapaiksi lalo, marahil, sa iyong buhay. Okay? So, that is the cause. Okay? In Luke chapter 12, mga kapatid. Okay. Luke chapter 12. So, ito po ay isang talinghaga. So, this is the parable of the rich fool. So, ang sabi po dito, Luke chapter 12, verse 13, someone in the crowd said to him, "Teacher, tell my brother to divide the inheritance with me." But he said to him, "Man, who made me a judge or arbitrator over you?" And he said to them, "Take care and be on your guard against all covetousness, for one's life does not consist in the abundance of his possessions." And he told them a parable. So this is the Lord Jesus Christ, saying, "The land of a rich man produced plentifully, and he thought to himself, what shall I do? For I have nowhere to store my crops." Yan. Maraming ganito ngayon. Ano? So magpapatayo daw ng mas malaking bodega, imbakan ng kanyang kayamanan, ng kanyang mga inani. Ano sabi dito? And he said, "I will do this. I will tear down." Sabi ng Panginoon, "I will tear down my barns and build," sabi niya, "I will tear down my barns and build larger ones, and there I will store all my grain and my goods." Okay, so this is the rich fool pa rin. Okay, and sabi dito sa 19, "And I will say to my soul, Soul, you have ample goods laid up for many years. Relax, eat, drink, be merry." Yan. So this is the common worldview that we have right now. Right? Magpakasaya ka. Magpakasasa ka sa iyong mga kayamanan. Magpakalulong ka sa gusto mong maging lulong ka. Di po ba? So that is the common worldview. That is the common mindset na meron po ang tao ngayon. Kung anong meron siya, i-spend niya sa kung saan-saan. Para sa kanyang pleasure. Sa kanyang pleasure. So, material gain for, meron kasi tayong tinatawag na hedonism. So, kumbaga ang purpose ng buhay niya ay para lang mag-gain niya yung kanyang pinakamimithi na anumang material na bagay. Na ang makikinabang ay ang kanyang lupang katawan.
Pero ano ang sabi ng Panginoon sa kanya? But God said to him, "Fool, hangal, this night your soul is required of you, and the things you have prepared, whose will they be?" So is the one who lays up treasure for himself and is not rich toward God. So ipinapakita lamang ng ginawa ng hangal na mayamang ito na hindi niya kinikilala ang Diyos na nagbigay nito sa kanya. So hindi niya ina-acknowledge na ang kanyang kayamanan ay buhat sa Panginoon, kaya hindi tama ang kanyang perspective kung paano niya gagamitin, kung paano niya i-allocate or i-distribute yung kanyang kayamanan, kung saan niya gagastahin, kung saan niya gagamitin. So mga kapatid, ito po ay isang aral sa atin. Kahit minsan sa maliit na bagay, tayo nagiging materialistic. Tayo po ay nagkakaroon ng selfish ambition. Let's say, isang particular na bagay na gusto nating makuha pero hindi pala para sa atin. At nung dumating ang panahon na ito'y hindi pala para sa atin, tayo ay dismayado at tayo ay nagtatampo. At ang masaklap pa, sa Panginoon pa tayo nagtatampo. Sa Panginoon pa tayo masamaan loob. So, how is your view of God? How is your view of God providing everything? Paano mo tinitingnan ang Diyos bilang Diyos na nagpapala ng lahat sa iyo kung ganito ang ating tugon sa buhay? Diba? Kaya mga kapatid, again, kahit anong bagay, kahit anong sitwasyon, ay maaaring magdala po sa atin sa kapahamakan. Kapahamakan na hindi natin kilalanin ang Diyos na nagbibigay sa atin, hindi lamang ng mga bagay na pinakikinabangan ng ating katawan, kundi maging ang buhay po natin. Siyang Diyos na nagbigay sa atin ng buhay. Baka dumating ang panahon, hindi natin kilalanin ang buhay natin ay mula sa Panginoon. Isang nakakatakot ho na sitwasyon ito. Kaya number 1, the cause of the brevity of life, once and for all, sin. It is sin. Kaya tayo po ay mabahala, tayo po ay patuloy na balaan. Ang sarili po natin ay patuloy nating balaan patungkol sa katotohanan sa likod ng iksi ng buhay ng tao, at ito ay ang kasalanan. Amen? Amen. So ngayon po ay pupunta po tayo sa ating passage muli in verse 1. Okay, sa Job chapter 14 ulit tayo. So ano sabi dito? Man who is born of a woman is few of days and full of trouble. So, not only explicitly, the text says that man who is born of a woman is few of days. It means our life is just only for a moment sa mundong ito, but also full of trouble. So, that is our second point. The curse alongside the brevity of life. Not only the curse behind, so as the reason behind the brevity of life, ang katotohanan po makikita natin dito, but meron pang kaakibat na sumpa. Meron pang kaakibat ni consequence yung igsi ng buhay na ito. And what is that? Ano pong sabi ni Job? Full of trouble. Okay? Hindi po designed ng Diyos sa kanyang mga anak ang mabuhay ng walang problema. Kaya pag sinabi mong, ako'y Kristiyano, ako'y walang problema, teka muna. Para may mali. Kung ikay totoong Kristiyano, may problema. Nung ikay wala pa sa Panginoon, may problema. Ngayon nasa Panginoon ka, may problema pa rin. Hindi po nagpa-promise ang Biblia na pag ikaw ay Kristiyano, wala ka ng problema. Hindi ka na magkakasakit, hindi ka na malulubog sa utang, hindi ka na ano pa mang sabi nga kasalanan. So wala pong guarantee. Na sinasabi ng Biblia. But here it says that nandito pa rin. Man is few of days and full of trouble.
So this applies sa lahat ng tao actually. Ano po? So ikaw man ay mapaligtas o hindi ligtas because of sin. Okay? So having our lifespan short accompanies another curse, and that is the curse of experiencing troubles. Kaya sana yung pagtanggap natin sa Panginoon ay hindi dahil para matapos yung ating unos o mawala yung ating mga isipin. Kundi ang pagtanggap natin sa Panginoon ay pagtuturo sa atin na ipagkatiwala natin sa Kanya ang ating mga pinagdadaanan, ang ating mga pagsubok sa mga oras na ito. Again, having our lifespan short accompanies another curse, and that is the curse of experiencing troubles or trials. The presence of trials for a person proves that he is under the curse of sin. However, on the believer's part, katulad po ni Job, knowing that he is in the midst of troubles does not lead him to question the Lord of his power, of his wisdom, of his knowledge, of his goodness. So, wala po tayong makikita sa statement ni Job na kinuwestiyon niya ang Diyos sa kanyang kakayanan. Kinuwestiyon niya ang Diyos sa kanyang katangian ng pagiging mabuti at ng pagiging Diyos na matapat. So ito po ang isang mahalagang katangian sa isang mananampalataya. Hindi siya dumarating sa punto, na talagang ang Diyos ay halos, kagaya ng sinabi ng asawa ni Job, sumpain mo na. Sumpain mo na ang Diyos na iyong pinaglilingkuran. Kasi tingnan mo lahat ng nangyayari sa iyo. Sabi nga, pero, bakit ba nangyari yon? Bakit nga ba nangyari yon? Bagamat si Job ay walang mabigat na kasalanan ginawa sa Panginoon. Di ba? So sa perspective ng Panginoon, gusto niyang patunayan na kahit ang mga taong tinawag niya ay lalapit sa Kanya sa panahong sila ay nasa gitna ng mga pagsubok. Sila man ay nasa marangyang buhay o sa kahirapan. So, anumang estado ng buhay, hindi po yan ang defining element upang tayo po ay magtanong sa Diyos. Or sabihin natin, questionin natin ang katangian ng ating Panginoon. So, it is to trust Him and ask Him for wisdom and ability to endure such. So, not to question the Lord. Bakit pag walang problema at walang isipin, naalala ba natin ang Panginoon? Tapos pag may isipin na, saka lang natin siya naaalala. At pag naalala natin ang Panginoon, magtatanong tayo sa Kanya. So the reason behind the presence of the troubles sa buhay po natin is to trust Him. Mas pagtiwalaan natin ang Diyos, yamang ito ay ipinahintulot niya sa atin. At upang tayo'y matutong magtiis. Amen? Amen. Ano pong sabi ng James? Chapter 1. Ano pong sabi doon? Knowing that the testing of your faith produces patience. Matututo ka bang maging pasensyoso at maging matiisin kung walang pagsubok? Sige nga. Sino kayang Kristiyanong natutong maging pasensyoso dahil wala siyang problema? Kaya sabi ni Santiago, count it all joy when you fall into various trials. Knowing, it's very important, the element of mind, okay? Knowing that the testing of your faith produces perseverance or patience. So may mabuting idudulot sa atin ang mga pagsubok na meron tayo. Okay? Yan po ang sabi, So being a Christian doesn't guarantee protection from troubles. So it doesn't mean that mga sakit, wipe out. Mga sumpa ng AIDS, sumpa ng diabetes, wipe out. Pag ikay mananalangin sa Panginoon, alisin mo po, Panginoon, ang sumpa ng diabetes.
Alisin mo po, Panginoon, ang sumpa ng hika. Alisin mo po, Panginoon, ang sumpa ng allergic rhinitis. Alisin mo po, Panginoon, ang sumpa ng mga nagpa-5-6. Ano ha? So, ano po sabi dito? It doesn't guarantee protection from troubles but guarantees protection not to be totally crushed ng mga trials na ito. Yan po ang promise ng Panginoon. Ano ho? Kaya ang sabi po doon sa 2 Corinthians chapter 4, 2 Corinthians chapter 4 verse 7, ano po ang sabi ni Apostol Pablo? Okay, but we have this treasure in jars of clay to show that the surpassing power belongs to God and not to us. So the treasure is the gospel, okay, in our body, jars of clay, to show that the surpassing power belongs to God and not to us. We are afflicted in every way, but not crushed, perplexed, but not driven to despair, persecuted, but not forsaken, struck down, but not destroyed. Always carrying in the body the death of Jesus, so that the life of Jesus may also be manifested in our bodies. So, another purpose, bakit may pagsubok? To be conformed to the image of Christ. So that the life of Jesus may be manifested in our body. Upang makita si Kristo sa atin. To make our lives sanctified, acceptable, sa harap po ng ating Panginoon. Hindi po upang tayo ay palayasin, itaboy, palayo. Kaya may problema, kaya may pagsubok. Hindi po. Ang purpose ng Diyos is upang tayo'y maging kawangis ng ating Panginoon. Kaya nandun pa rin ba ang ating nandun pa rin ba yung ating pagtanaw sa ating sarili na sana sa susunod na taon, kung kalooban pa ng Diyos na ako'y buhay pa, mas maging kamukha ko na si Kristo. Baka kasi ibang mukha na nakikita sa akin ng aking kasama sa bahay Hindi na mukha ni Kristo Baka kaaway na ni Kristo. Di ba? Anong mukha kaya ang nakikita sa atin ng ating kapitbahay? Anong mukha kaya ang nakikita sa atin ng ating kaopisina? Ng ating kaklase? Mukha ba ng Panginoong Hesus? Di ba? Kaya sabi dito, not to be totally perplexed or crushed or struck down, but to trust Him, and He will provide, He will protect, He will preserve His people. Ang bawat isa po sa atin. Okay? So, how do you respond in your faith when everything seems unfavorable? So, knowing that this life, brevity of life, is full of trouble. So, ano ang nagiging sagot natin? Paano tayo sumasagot? Paano tayo humaharap kung ang lahat ng bagay parang hindi pabor sa atin? Hindi sang-ayon sa kagustuhan natin. So, yan po ay isang tanong din upang ma-shatter yung maling kaisipan patungkol po sa buhay natin. Okay? So, as our third point po naman, mga kapatid, our third, so aside of the cost of the brevity of life and the curse alongside the brevity of life, we have the certainty behind. So what is the certainty behind? The certain thing behind the brevity of life. So in Hebrews chapter 9 verse 27, makikita po natin, so ang sabi dyan, and just as it is appointed for man to die once, and after that comes judgment. There is the certainty of judgment. Okay? There is the certainty of judgment after our life, or matapos po ang buhay natin sa mundong ito. So we have seen the cause of man's short lifespan, which is sin. And secondly, nakita din po natin that the curse accompanied with that, which are the troubles
in our lives. Ngayon po sa ating pangatlo, it states what comes after death. So that is the certainty of God's judgment. The curse of life's brevity drags every sinning person to the judgment of God. Diba? So mula sa sumpa ng kasalanan kung kaya't umiksi ang buhay ng tao, at sa buhay na maiksing ito, nandoon ang sumpa ng mga kahirapan at pagsubok, meron pa tayong tinatawag na judgment o paghuhukom na ang lahat ay haharap sa Kanya. So who is our judge? No other than God. Diba? And again, it drags every sinning person. Lahat ng makasalanan ay haharap sa hukumang ito at magdadala sa Kanya sa walang hanggang pagdurusa. That is eternal death or eternal torment. Di po ba? Pansinin po natin, yun po yung magkakakabit na katotohanan about the brevity of life. It doesn't mean that life is short, then afterwards, maganda. Tapos na ang iyong paghihirap. Ano? Kung let's say unbeliever, namatay. So, na doon yung concept na ayan, ay hindi na yan naghihirap. Nasa magandang kalagayan na siya. Nasa paraiso na siya. But ito po ang sabi ng banal na kasulatan. It is appointed for man to die once and after that comes judgment. Paghuhukom. At sa paghuhukom na ito, walang taong required or qualified na makapasok sa kanyang kaharian. Iisa lamang po ang hatol at sentensya. At ito ay ang kamatayang walang hanggan. But we have Christ. We have Christ, our mediator. We have Christ, our Redeemer. Meron tayong Diyos na nagkatawang tao at tagapagligtas. Okay? So, ang sabi po dito sa 26 ng Hebrews chapter 9, for then he would have had to suffer repeatedly since the foundation of the world, but as it is, he has appeared once and for all at the end of the ages to put away sin by the sacrifice of himself. So, bagamat nandun po yung paghuhukom at yung paghahatol ng Panginoon sa atin bilang mga makasalanan, it is once and for all, Christ appeared to put away sin once and for all. That's why in verse 28, so Christ, having been offered once to bear the sins of many, will appear a second time not to deal with sin, but to save those who are eagerly waiting for Him. Behind the truth of the brevity of life. Diba? Kahit nandoon ang ang paghukom ng Diyos sa mga makasalanan, ang Diyos pa rin ang nagbigay sa atin. Isang manunubos at tagapamagitan ng tipan na walang hanggan. Our everlasting covenant, no other than our Lord, Jesus Christ. Okay? Kaya, knowing this, brothers and sisters, gaano kasidhi ang ating puso at ang ating sarili na mag-reach out sa mga wala pa sa Panginoon, knowing that judgment awaits them. That the judgment of God awaits them. Alam natin sinabi po ng salita ng Diyos. Kaya pag ang sharing po natin is some kind of, halimbawa ay, basta ikaw ay lumapit sa Panginoon at mawa-wipe out lahat yan. Mabubura lahat yan. You are sharing a false gospel actually. Hindi totoong mabuting balita yan, but to inform and to, sabi nga to share to them
that the wages of sin is death. Na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatay, at hindi lamang kamatayang pisikal ang nakaambas sa atin, kundi ang walang hanggang kamatayang bunga ng ating kasalanan. Ngunit sinabi din ng banal na kasulatan, sa awa at biyaya ng Panginoon, ibinigay niya ang kanyang anak upang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, brothers and sisters, once again, sa part po ni Job, bagamat siya'y nakakilala sa Panginoon, nandun pa rin ang kanyang pag-asa that darating ang panahon na siya'y palalayain sa paghihirap. Sa paghihirap, hindi ho paghihirap sa walang hanggan sapagkat siya nakakilala na ho sa Panginoon, but yung paghihirap din niya mula sa mga kapaitan na kanyang pinagdadaanan. So, tingnan po natin sa Job chapter 19. Okay, sabi po niya dito, sa Job chapter 19 verse 25 to 27. For I know that my Redeemer lives, and at the last he will stand upon the earth, and after my skin has been thus destroyed, yet in my flesh I shall see God, whom I shall see for myself, and my eyes shall behold, and not another, my heart faints within me. Di po ba? So nandun po ang pag-asa ni Job patungkol sa Diyos na siyang tagapagtubos. My Redeemer lives. Kaya buhay po ba ang ating Panginoong Hesus sa ating puso? Amen. Kagaya po ng sinabi ni Job, my Redeemer lives. Whether by life or by death. Whether by affliction or not. Whether by disease or not. My Redeemer lives. Christ is within me. Christ is in me, and in that I rejoice. Ano po? Kaya sabi dito, behind that, bagamat nakakatakot sa isang bahagi, but there is the promise of relief. Okay? There's the promise of relief. There's the promise of eternal life, eternal hope, and that is Christ. Di po ha? Kaya at the end of the book of Job, sabi niya, tingnan nga po natin, sa 42. Okay, verse 2. I know that you can do all things and that no purpose of yours can be thwarted. Who is this that hides counsel without knowledge? Therefore I have uttered what I did not understand, things too wonderful for me, which I did not know. Hear, and I will speak, I will question you, and you make it known to me. I had heard of you by the hearing of the ear, but now my eye sees you. Therefore I despise myself and repent in dust and ashes. So that's at the end of the book. Ano pong ginawa ni Job? Nagpatira pa ho siya sa Panginoon. Sa kabila ng naranasan niya, na kung sa kanyang bahagi, siya may kakatwirang, bakit wala naman akong ginawa, pero naghirap ako. Diba? But at the end of the book, makikita ho natin, siya nagsisi pa rin, nagpatira pa rin sa Panginoon, at kinilala niya ang kapangyarihan ng Diyos, at walang sino man ang pwedeng pumigil sa Kanya. No purpose of yours can be thwarted. Walang sino mang pumihit, walang sino mang pumaling, walang sino mang magpaliko sa purpose ho ng Panginoon. Kaya, if you're facing afflictions, troubles sa buhay mo ngayon, but you're still trusting the Lord, then you're on the right track. You're on the right direction. But if you're facing troubles and you question the Lord, question mo ang Panginoon, nagtatanong ka sa Panginoon, bakit gagayon hindi mga taong masama pa naman kaysa sa akin ang maghirap? Teka muna, you're on the wrong way.
nasa maling daan ka. Kailangan mo ng daan at yan ay si Kristo. Amen? Amen. Kaya ang Panginoong Hesus lang ang pag-asa ho natin. So as our concluding thought, ano pong sabi dito? The brevity of life is a clear reminder to us that our only hope is God. Ang maliwanag na paalala ho ng iksi ng buhay na meron po tayo, Diyos lang ho ang ating pag-asa. Ito man ay present trial, whether in our present trial or even uncertainty in afterlife, the Lord assures us, there is one thing that the Lord assures us, and that is the protection and salvation of God. Ang pagpoprotekta at ang pagliligtas ng Panginoon, at yan ay si Kristo. Kung ito ay present trial, ang salita ng Diyos ay nangangako. Ang Panginoon nangangako din ng kaligtasan mula dito. Kailan? Di natin alam. Kaya nga sabi ng 2 Corinthians, these afflictions are just light and momentary. And this is incomparable to the eternal weight of glory. Di ba? And kung ito naman ay tungkol sa kaligtasan, kung ito ay uncertainty sa afterlife, save ang pangako ng Diyos, ang kanyang pagliligtas. At ito ay si Kristo. Ibinigay niya ang kanyang anak para sa atin. And He will never leave us nor forsake us. Ang totoo ho, sa lahat ng katotohanan, patungkol sa iksi ng buhay na meron tayo, kung tayo nagtitiwala sa Diyos, hindi ho tayo iiwan at pababayaan sapagkat tayo Kanya. Sapagkat tayo po ay sa Panginoon. Amen? Amen. So that is the truth behind the brevity of life, brothers and sisters. It is talagang nakakalungkot na may mga maagang namatay. At alam din po natin sila hindi nakakilala sa Diyos. And the same principle sa atin din. Maiksi din ang buhay natin. Ang kagandahan, biyaya po ng Panginoon, alam natin. Meron tayong Panginoon. Meron tayong uuwian. Meron tayong tahanang alam natin kung saan. At yan ay sa langit na bayan. Hindi tayo nagbabaka sakali, naghihirap, tapos sa kamatayan, nagbabaka sakali pa rin. So, again, the Word of God calls us na tayo po ay patuloy na lumapit, tumawag sa Panginoon. Sa gitna ng pagsubok at katiyakan ng buhay at maging sa kawalan ng katiyakan ng hinaharap. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa iyong salita. Salamat po sa katotohanan ito, behind the brevity of life. Yes, Lord, ang buhay po ay maiksi, subalit maaaring ito po ay maging instrumento ninyo upang marami pang mga tao ang maabot ng inyo pong mabuting balita. Sa iksi ng buhay na ito ay magpaalala sa amin that we should number our days according to your wisdom, Panginoon. Hindi po kami matalino at kami po ay humihingi sa iyo ng karunungan na i-spend po namin ang bawat araw, minutong lumilipas na naayon po sa iyong kalooban, Panginoon. Kaya patuloy kaming lumalapit, patuloy po kaming nagsusumamo, Ama, na as long as kami po ay sa iyong appointed time ay narito pa, Panginoon, hanggang sa araw ng kamatayan, ay ito po ay maging sandali na kami po ay magpagamit sa iyo, maging kawangis po namin ang inyong pong anak na si Jesus sa bawat araw na lilipas sa amin. At hindi po namin kayo questionin at tanungin kung bakit dumarating sa amin ang mga pagsubok na ito. Kaya salamat po, Panginoon, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Purihin po ang Panginoon.